ating mga business partners, sa ating mga cross-line, sa ating management team, sa GUB directors, and all the people around us. So very important na matutunan natin how to deal people and how we create a big network na wala tayong naaapakang tao and at the same time, wala tayong naagrabyado. So very important po yan. Sabi nga po ni Coach Melody kanina, when it comes to coaching and mentoring session, it's very crucial kasi tinatap na po natin yung mga personalities, karakter, and at the same time, yung mga personal life ng ating mga coaches. And sometimes, na-open po yung ating mga partner distributor dahil parang sa tingin nila nanghihimasok na tayo sa kanilang mga buhay. But that's part of our community. And if you want to grow and if you want to learn everything about the business, so kailangan kilala po namin kayo. Kilala po natin yung bawat isa. And sa gabing ito, napakahalaga po ng i-discuss ko po sa inyo. So, ito po ay ginawa nating module ngayong hapon dahil talagang grabe yung schedule natin from early in the morning, a lot of meetings na po tayo, may mga met up pa po tayo sa labas. And syempre, not easy to become GUB directors dahil there's a lot of tasks, no? Ang laki po ng community natin. And I hope and pray na everybody's are performing and at the same time nagpe-perform po para sa ating mga pangarap. Ayan, parang may chat sa ating chat box. Yon. So may nagpapa-shout out. Ayan, i-shout out daw po natin. Ayan, tingnan ko lang kung sino yung nag-chat. Alright, sabi ni Coach Malu Salvino, shout out to my sis. Yan, first time mag-join ng Zoom meeting through matagal na siya member ng LLIC. So, welcome Ma'am Marites Novelia. Ma'am Marites Novelia, alam ko may direct yan, no? So, congratulations Coach Malu Salvino. And siyempre, katatapos lang po ng event natin dito sa Kabikulan sa Naga City last Saturday and yesterday, nagkaroon po tayo ng event sa Tabaco City. I would like to congratulate Coach Lonnie Barameda sa kanyang new direct pay-ins na dalawa, no? Congratulations. And sa Naga City naman po, nandito po si Ma'am Lorna Larcena, may new direct din po siya. And by Wednesday, so magpe-present po kami sa isang munisipyo diyan sa Naga City. So keep on going lang guys dahil napakaganda na po ng ating community. There's a lot of people, distributors na talagang nakakapag-create na ng malaking income. And syempre, I would like to congratulate din po kay Coach Marlene, kay Ma'am Marlene, no? Partner Marlene, na dahil may 3 direct siya dyan sa Metro Manila. So congratulations. Still growing na po yung ating community. Yan po ay resulta ng patuloy natin na pag-share dito po sa ating community. So, are you ready all guys? So, kung ready nga po, please type number 5 sa ating chat box kung ready na po tayo. Kung ready na? Yon, na, ready na. So, syempre, once again, I'm Director June Pareha all the way from Sorsogon City. And tonight, our CMS program, and napakahalaga po ng topic ko sa gabing ito dahil ito po ay magagamit natin all the way ng ating journey dito kay LLIC. Yan, so let me share my screen para po masimulan na po natin. Ayan. Alright. So, alright. So once again, I'm Director June Pareha, one of the GUB directors, and then this is the coaching and mentoring session every Monday po natin ginagawa, no? Sa mga lahat po ng nandirito sa ating Zoom room, i-share nyo na po yung ating link para makapasok po yung ating mga partner distributors upang matutunan nila paano nga ba mag-create ng relationship sa ating mga business partners. So my topic for tonight is about the business relationship, no? What every leader needs to know. Ito po yung ano nga bang relationship ang kailangan nating gawin. And this is part of mentoring, part of coaching na kailangan po nating ma-segregate, no? Kailangan po nating mahimay-himay ang bawat relationship na naki-create po natin down the line ng ating network. It's a very crucial kasi we all know naman na hindi tayo magkakilala, hindi tayo isang kinalakihan na pamilya, but the most important, the same language ang nagagawa natin dito sa community. And at the same time, nakikreate po natin yung magandang camaraderie.
And we all know naman na sa network marketing business, marami po tayong kakompetensya sa labas. So if we don't create the good relationship with our business partner, diyan po nagkakaroon ng mga misunderstanding. That's why minsan may kapapasok pa lang sa atin na network leader after a week, after a month. So nagkaroon lang kayo ng hindi pagkakaunawaan, bigla nang mawawala sa team mo. So tandaan po natin, we need to sacrifice everything about the coaching and mentoring session, and of course how we create relationship sa ating mga business partner. Napakahalaga po nito dahil para po yung mga downlines po natin parang bulang kristal lang po yan, para sabi nga mababasaging pinggan. And normal po sa ating mga Filipino na talagang tayo po ay matampuhin, 'di ba? Madamdamin kasi part of our culture po 'yan. So pag hindi po tayo open-minded at hindi tayo business-minded, mabilis po tayong mag-give up. So start with, no? Ano nga ba yung kailangan natin? Why are relationship important to success? So sige nga po, patype nga po sa ating chat box. Bakit nga po importante sa pagiging successful yung relationship natin sa ating mga business partner? Para meron naman tayong intervention sa ating pinag-uusapan. Yan. Come on. Bakit nga ba mahalaga? Why is it important ang relationship sa isang business partner? Yan. Sige nga po, can you please type? Tingin tayo ng reason bakit importante yung relationship, no? There's a lot of kind of relationship, but of course, no, mahalaga po ito dahil part of the business, no, even po sa mga franchising, nagagawa po ito ng maraming business partner through relationship. All right? So relationship are the glue that holds team member together. Ito po ay isa sa mga pagkakataon or sa buhay ng pagiging networker po natin. Ito po yung nag-hold sa bawat members para tayo ay maging solid, para po tayo ay maging isang grupo, maging isang team na nagtutulungan. So helping each other, it's very important. And we cannot create big network without creating a good relationship with our business partner. Sabi ni Ma'am Minda, para po magtulungan sa business. Yan, that's right. All right? Yan. So, the best chance for leadership also depends upon connecting with those on your team. So, napaka-importante yung connectivity po natin doon sa mga business partner from the day one na nag-join yan sa ating organization. Dapat po ay pahalagahan po natin yan. Dapat po ay kailangan po nating idepende doon sa character and attitude na meron po yung ating mga business partner. Hindi po dapat yung nag-a-adjust yung mga bagong members. Dapat tayo po na mga leader, tayo yung unang nag-a-adjust sa sistema, programa na meron po tayo kay LLIC. Kung mag-isipin natin na yung mga program na i-share po natin, blind po dyan lahat ng mga partner distributors po natin. Kahit ilang beses na po yung naka-attend ng training, kahit ilang beses na po yung kinascadan mo ng mind setting, but still, such a time na hindi niya yan personally ginagawa, pag hindi niya na-internalize at na-i-action, no, na-execute yung programa at sistema, hindi po yan magsising in sa kanya. So for the past 11 years that I'm doing this business, marami na po akong mga network leaders na at present na dinidiskussan mo, power na power. Diba? At present na dinidiskussan mo, alam na alam niya yung sistema and programang kinakascade mo. But after a day na diniscuss mo, sasabihin mo, apply, ano nga ba yung programa natin? Apply, paano mga ba gagawin ito? Even a single point na, kumbaga, na maliit lang na bagay sa atin or sa ating sistema, minsan hindi po nasusundan. That's why, yung literature po natin sa bawat members, no? Sabi nga, the best chance for leadership also depend upon connecting with those on your team. So, there is 5 characteristics in your relationships. So, ano nga ba itong 5 characteristics na to? Alam niyo po, habang hinihimay ko ito kanina na training na to, sa akin mismo sa sarili ko, ang dami po akong realization. So, ang dami ko pong naiisip in the future for every distributor ni LLIC. So napakahalaga po pala na kailangan po natin na makapag-create ng relationship. And even po na kahit anong gawin natin, kung tayo po ay hindi nakakapag-create ng good relationship sa ating mga business partner,
napakahirap pong umusad. Napakahirap pong makapag-create ng malaking network. And of course, if you cannot create your big network, wala pong malaking income na papasok sa inyong bank account. Alright? So number one is the respect. Kadalasan po sa atin, no, sabi po dito, everything begins with respect, with the desire to place value on other people. You should always expect to have to earn it from others. So ang respeto po, hindi po ito binibigay, ito po ay ini-earn. So kailangan mong paghirapan yung respeto. And alam niyo po, even po sa ating mga magulang, pag hindi po natin napapasunod ng maigi ang ating mga anak, hindi ka po niyan irerespeto. Lalong-lalo na pa kaya yung ibang tao na strangers in our business. So, respect is the most important part of our business. Kumbaga, hindi siya parte eh. It's a given na naibigay sa yung respeto dahil sa mga ginagawa mong character and attitude doing the business. So, kailangan po natin itong i-earn. Kailangan po natin itong, kumbaga, hindi ito kusang ibinibigay sa isang tao. Kailangan mong paghirapan yung respeto if you want to respect. Marami pong mga network leaders na ang nasira because of the attitude, no? Because of the bad habits, no? And at the same time, hindi po na-earn yung respect bagkos pag nakikita, sasabihin niyan yung scammer, di ba? So marami pong mga network leader ang hindi nakakapag-earn ng respect. So tayo po, dito itinuturo na po natin, lalong-lalo na sa mga first-timer and sa mga ngayon lang po nag-venture sa ganitong industriya sa network marketing business. So hindi po dito pinag-uusapan kung ikaw ay milyonaryo, ikaw ay maraming pera, marami kang asset, but it's pertaining po doon sa ating organization. If you want to respect your downline, dapat respeto po tayo. You need to earn that from others. You need to earn that from your downline, from your upline, from your neighbor, from your crossline, everything. In our business, you need to earn that para respetuhin tayo ng ating community. So that's very important. Number two is shared experiences. Alam niyo po sa network marketing is napaka-importante po ng shared experiences kasi ang respeto, no, respect can lay the foundation of the good relationship, but it alone is not enough, no? Kung mag-isa ka lang, hindi po sapat 'yon. You can't be rational with someone you don't know. It requires shared experience over time. So yung oras po na iginugugol natin doon sa mga paggawa natin ng mga task and reward na isinishare po ng ating mga uplines, ng mga GV directors, and even po ng mga trainers po natin. Ang shared experience po dito, yan yung tipong nagtatawanan tayo, yan yung tipong minsan nagkakatampuhan. That's part of our shared experiences. May kita sa wala na pagkikwentuhan natin ang industriya. And habang nag-share tayo ng mga experiences dito, mas lalong tumataas yung ating awareness about the business. Kasi network marketing business is all about telling story, telling your experiences. Ano ba yung fast network mo? Na ano ba yung ginawa mo doon? Bakit ka nakakapagpa-pay ng sobrang dami? No? That's the foundation ng respeto. And at the same time, if you do respect your downlines, your business partners, na isi-share mo sa kanya yung mga bagay na positibo. Hindi mo na isi-share sa kanya yung mga negative experiences mo. But part of that, no, part of network marketing career po natin, hindi po talaga nawawala yung tinatawag natin na mga negativity. Hindi po talaga nawawala yung mga bad experiences natin from our uplines, from the companies na mga pinasukan natin, from the community na na-build natin. So there's a lot of bad experience. But sharing the experiences sa fast network mo ay hindi na po yan mahalaga. Ang mahalaga po, ano yung ma-share mo doing LLIC everyday. Ano yung ma-share mo sa community, sa downlines mo na magpapataas ng kanilang way of awareness parang patuloy nilang gawin ang LLIC. Alright? So, that's the reason why meron tayong coaching and mentoring session. Alam niyo po kanina, napakahirap pong mag-create ng content, makapahirap po ng mag-create ng training kasi dapat matatap po natin yung ating mga feelings. And at the same time, yung ating mindset ay nagiging sharpened.
Sa bawat slide na nakikita po natin, dapat meron tayong natututunan, and initially or effectively, may naiisip na tayong execution right after the training. So dapat pala ganito ang ginagawa ko, kasi paano tayo makakapag-create ng malaking network kung hindi tayo nagle-level up? So coaching and mentoring session, no? I think alam na alam niyo na the 5 basic skills on doing the network marketing business para makapagpalit ka ng network, di ba? Hindi na natin kailangang ulit-ulitin 'yan. From your prospecting, from your invitation, from your sharing the business plan, from your follow-up, from your closing. So that's very important. And from those 5 skills, basic skills, doon ka makakapag-share ng mga experiences po natin. Let's say for example, nag-prospect ka. Ano yung na-experience mo sa pag-prospect mo? Nung nag-invite ka, ano yung na-experience mo sa pag-invite mo? Nung nag-Facebook marketing ka, ano yung na-experience mo dun sa mga nag-chat or chinachat mo? That's the shared experience. And we need to share our experience, at hindi po natin yan magagawa ng 1 oras lang. Overtime po natin yung gagawin. And sometimes, years po it will take years para po ma-share natin yung magandang story natin about the community. Dahil hindi naman po lahat lang pera ang pinag-uusapan dito when it comes to result. Yung tipong may nabago lang po sa ating personality, sa ating karakter, kung paano tayo nabago makipaghalubilo sa kapwa-tao. Kasi network marketing business is all about relationship. It's all about dealing with people. It's all about creating community. It's all about creating your empire. So that's why we need to understand na by sharing your thoughts, by sharing your experiences, maliit man yan or malaki, no? Or maganda man yan or pangit, there's always learnings na makukuha ang mga listener. Meron at merong makututunan, meron at merong makukuha tayong learnings in every sharing ng bawat members. Hindi lang dahil sa mga nagtitrain, hindi lang dahil sa maganda yung slides, bagkos doon sa mga content, doon sa mga ginagawa at isinishare po nating wisdom. Alright? And number 3 is the trust. So, napaka-trusted ba po na natin? So, this is very most important again. Ang network marketing business is a trust business. Kailangan magtiwala ka. First, kailangan mong magtiwala sa sarili mo na kaya mo itong gawin. Pangalawa, kailangan mong magtiwala sa mga downlines mo na kaya nilang mag-create ng malaking network. Kaya nilang mag-deliver ng malaking income. So you need to trust your members. You need to trust your business partners. Kasi if you don't trust them, no, para mo na rin hindi pinagkatiwalaan yung sarili mo. Dahil pinasok mo sila dito, alam mo na pag mindset mo sila, sinaran mo sila ng mga basic learnings and basic knowledge about the skills, matututunan at magagawa nila, kaya nilang ma-execute. So pag pinag-usapan po natin yung trust, when you respect people and you spend enough time with them to develop shared experience, you are in a position to develop trust. So kung natututunan na natin mag-share sa kanila, na isi-share na natin yung mga buhay-buhay natin, and paunti-unti na natin na isi-share yung ating mga personal experiences, yung ating mga personal thought, personal sa family, so na isi-share na natin yan sa kanila. So that's the time na nakakapag-create ka na ng deep relationship. Nakakapag-create ka na ng good relationship. Kasi marami pong mga business partner tayo na pag tinanong mo about the family, biglang isinsegue yung usapan. So, yung mga pagkakataon na yan, medyo hindi pa sila ready to know more about you and to tell more about themselves. That's why pagka tayo po ay nakakapag-share na ng ating mga experiences sa ating mga business partners, sa ating mga colleagues dito sa ating community, you are in a position to develop trust. Nakakapag-create ka na ng trust doon sa mga business partner mo. And ako po, masasabi kong experience ko po yan, na yung tipong pag nagko-coaching ako, nag-mentoring ako sa ating mga one-on-one coaching and mentoring, na-share na nila sa akin about their husband, about their wife, no? And even mga parent, kapatid. So once na nakakapag-open up na sa iyo ng ganyan yung iyong business partner, nakakapag-develop ka na yan ng trust. Alright? So I hope na nagsising in po sa ating lahat.
yung wisdom and knowledge na meron po dito sa training natin sa gabing ito on building the relationship towards your network career. All right? And sabi nga po, to be trusted is greater compliment than to be loved. Without trust, you cannot sustain any kind of relationship. So malinaw naman po talaga yan na hindi natin masusustain ang isang relationship sa ating business partner if without trust. Kung walang tiwala sa bawat isa, kung walang tiwala sa pagninegosyo, kung walang tiwala sa upline or sa downline, and yet you cannot create, hindi mo masusustain yung relationship. And sa lahat po ng mga first time dito na nakuha even po sa Facebook ads, no? Alam niyo po, mas trusted pa nga po ako personally po ito, personal opinion ko po to, mas trusted pa ang mga nagpe-Facebook ads kasi bakit? They spend money, time and effort, no, para sagutin lahat ng mga inquiries. All right? And we are very thankful dahil marami na po tayo nakikreate ng mga business partner distributors from the digital marketing through the Facebook ads, and nakakataba ng puso dahil once na nakapag-join na sila sa ating community, nandun yung pagpapasalamat na thank you Director John for sharing your wisdom and knowledge, and nakita namin to sa Facebook, and nakapag-attend kami ng LBOP, and nakapag-pay in kami. So naging channel of blessing ka para sa amin dito sa LLIC. So nakakataba po ng puso yon. Doon po makikita natin na nag-earn na po tayo ng trust. And napakahirap po, especially sa social media, mag-earn ng trust sa ating mga business partner. Kasi strangers po yan eh. Pagka hindi po yan, no, marami pong mag-inquire dyan na hindi magbibigay ng full name, hindi magbibigay ng address, hindi magbibigay ng cellphone number. Ayan po, hindi ka pa nakapag-earn ng trust dyan. Ibig sabihin, yung video or yung ads na kinikreate mo, hindi ka pa paniwala. That's why very important yung mga images natin, yung ating mga looks doon sa ating video ginagawa. Kasi dyan po natin makikita yung full trust ng ating mga kliyente. And especially pag naka-join na yan sa ating community, it's very difficult to earn trust pag hindi po natin sila napa-follow up. That's why very important po yung group chat. Doon po natin sila ma-follow up on sharing our thoughts, makilala nila tayo, paano tayo mag-lead ng ating community, paano tayo mag-lead ng ating mga business partners, paano natin sila i-guide from the day one na nag-pay in sila, ano yung step by step para matutunan nila na gawin ang negosyo. So para ma-sustain natin yung relationship, we need to earn that. All right? So yung tiwala at respeto, magigain lang po natin yan if we are truly a leader. So hindi po natin yan makukuha ng overnight. Hindi po natin yan makukuha ng 1 month, 2 months, 3 months. 1 year na nga, sometimes di mo pa kakilalang lubusan yung downlines mo. So meaning to say, pag ang downline mo ayaw kang papuntahin sa bahay nila, wala pang tiwala yan sa'yo. Alright? But the near fact na ini-invite ka niya sa bahay niya, na gusto ka nang makilala ng mga family niya, yon, nag-earn ka na niya ng trust. And that's the good connotation, that's a good sign na may tiwala na sa'yo yung business partner mo. Alright? Yan. So number 4 is reciprocity. Ito yung kasunduan. Ibig sabihin, hindi naman kasunduan na kailangan pang i-attorney. Diba? Tayo po sa LLIC, meron tayong registration form. So once nag-fill up na po yan ng registration form, ibig sabihin, nakakapag-create ka na ng relationship. Nag-create ka na ng business partnership. Alright? So that's why very important po ito. Sabi po, one-sided personal relationships doesn't last. If one person is always the giver and the other is always the receiver, wala pong reciprocity na nangyayari doon. Ibig sabihin, one way lang po yung nangyayari. It's either giver ka lang pero walang nagre-return sa'yo. Or sometimes, receiver ka lang, receive ka lang ng receive.
So that's why two-way dapat. Dapat umiikot from you, pupunta sa kanya, from sa kanya, babalik sa'yo. So dapat win-win situation. Alright? So, napakahalaga po nitong reciprocity sa network marketing business po natin. Ito yung tipong you promise each other na magtutulungan, no? And hindi lang dahil upline mo siya, receive ka lang ng receive. Spill over, upline, tulungan mo naman ako, and yet di ka nagbabalik. Alright? So, lagi po nating tandaan, dapat pag giver ka, dapat receiver ka rin. Pag receiver ka, dapat giver ka rin. Hindi lang pwedeng giver ka lang ng giver. Or hindi lang dapat receiver ka ng receiver. Or hindi lang give ka ng give o receive ka ng receive. Dapat both. Nagre-receive ka, nag-give ka. So, two-way po yan. Alright? And remember to ask your teammates. Napakahalaga po nito sa reciprocity. Remember to ask your teammates about their hopes. Ano ba yung mga hopes nila? Yung kanilang mga desires and their goals. So tanungin mo sila. Ano nga ba yung hopes mo? Ano nga ba yung goal mo for the next 3 months? Bigyan po natin. Give people your full attention. Especially for those distributors na nagsisimula pa lang sa ating community or in your organization. Show other you are care about him or about them. Pakita mo na may care ka sa kanila. Pakita mo na nagki-care ka sa investment nila. Especially yung mga nag-invest ng medyo malalaki, SBDO, MPP, and even yung ating 1.2 million. So ano po 'yan? Naka-extended po 'yan ng until June. 'Di ba? The whole month of June, extended po 'yan. Kaya doon sa mga habol na po tayo. So that's very important in reciprocity. Dapat hindi man yan totally kasunduan sa attorney, deep in your heart, no, in your mind, alam mo na yung mga hope, desire, and goals nila na pag-uusapan nyo. Yung full attention mo, ibigay mo dun sa mga taong nangangailangan ng attention mo. And show others you are caring about him. Pakita mo sa mga partner distributor mo na you are care about them. Nakikita nila na desidido ka na tulungan sila para umalagwa, para makapag-create ng malaking organization. And that's the pay it forward na ginawa sa iyo or ginawa sa atin ng mga upline leads po natin. And it's not easy to give hope, desire, and goals. No? Hindi po madaling mag-goal setting. Kumbaga sa word, madali lang pong sabihin na dapat may goal ka every day, dapat meron kang goal every week, dapat meron kang goal every month, dapat meron kang goal every 3 months, every 6 months, and yearly goals. By word, madali lang pong sabihin yan. But in action, it's very difficult na i-execute. Yes, may desire ka na magkaroon ng magandang resulta dito. Yes, may goal ka na after a year, dapat meron ka mailabas mo na yung dream car mo. But sometimes, if you don't give people your full attention, kaya nga po, napakahalaga na hindi natin kayang ikutan kung meron kang 100 members, di mo yan kayang isa-isahin. That's why, yung programa po natin na 4-4-4, kung yan ay makakaskade mo lang down the line ng network mo, yung 4 mong first frontliner, yan lang yung tututukan mo, ibibigay mo yung full attention mo sa kanya, and nakikita ng ibang tao na nagki-care ka doon sa 4 na yon, ang gagawin ng 4 na yon, ikakaskade din down the line ng network mo. So kung magagawa po natin yan down the line ng ating organization, tapos ng boxing. Hindi mo na kailangang mag-direct ng 20, ng 50, ng 100. 4 na tao lang po kayang magbigay sa iyo ng multiple of millions earnings in your network. But this time around, ask yourself, tanungin po natin yung ating sarili. Meron na nga ba kung at least 2 man lang ng active leader na without my supervision ay gumagalaw ng mag-isa? So, immediately ma-ask mo ang sarili mo, immediately malalaman mo sa sarili mo na, oh, tama nga si Director Jun, wala pa akong 2 ngayong leader na left and right ko na without my supervision, na dahil sa reciprocity, no,
or kasunduan namin na magki-create kami ng mga milyonaryo down the line ng network, abay wala pa. So ask your teammates, ano ba talaga yung mga hopes nila, mga desire nila, and goals nila? Doon po lalabas yan. Number of people is equals to number of downlines. Number of downlines equals to number of pay-ins. Number of pay-ins is equals to number of sales volume reward or pairing bonus. Ibig sabihin, number of your member left and right is equals to number of 1,000 na papasok in your bank account. Ganun lang po kasimple. So, if you cannot create relationship with your business partners, kung hindi niyo laging napag-uusapan yung mga goals, desires, and goals in hopes na ninyo, it's very difficult to deliver a big network. All right? And of course, number 5, mutual enjoyment. Marami pong nabu-burnout sa network marketing kasi alam niyo yun, sunog kilay talaga. Sunog kilay talaga na ginagawa ang network and yet di nakakapag-create ng malaking resulta. So what does it mean, the mutual enjoyment? Hindi po ito yung tipong gigimik, hindi po ito. This is the relationship grow and start to get solid. Alright? So pag sinabi po natin mutual enjoyment, ito yung pagkakataon sa pag-network natin na patuloy na umaasenso, patuloy na umuusbong yung ating relationship para maging solido yung organisasyon. Alright? And the people involved begin to enjoy each other. Sa madaling salita, habang nakakapag-create ka ng solid team, that's the time na sama-sama nyong na-enjoy yung bawat isa na habang ginagawa yung pag-network. Nandyan yung magkakasama kayong mag-prospecting, nandyan yung magkakasama kayong mag-meet up ng mga prospect nyo, nandyan yung mga pagkakataon na just being together can turn even unpleasant tasks into positive experiences. Yung tipong kahit tawag noon, yung unpleasant is walang katiyakan, no? Kahit walang katiyakan yung pupuntahan nyo na magpe-pay in or hindi, masaya pa rin kayo kasi ang nakikita nyo is the positive experiences na mararasan nyo kasi you are going together. Magkasama kayong ginagawa ang negosyo. Ang sarap kayang gawin ang negosyo na kasama mo yung mga downlines mo. Especially if you are earning. No? Lagi po nating tinuturo na pag kumikita ka, gamitin po natin yung Pareto principle, the 80-20 principle. 80% of your income, ibalik mo muna sa network mo. Minsan man lang na isama mo yung downline mo dahil wala pa siya, hindi pa siya marunong, so ikadi mo siya. Minsan hindi natin maikadi kasi tayo rin ay kulang sa budget, di ba? So, hindi po magagawa, hindi po mangyayari yung mutual enjoyment. Mutual enjoyment kasi is may income sa wala, magkakasama kayo. Magkakasama kayo ng core group or core leader mo. Alright? So, you are sharing positive experiences even though na walang pay-in, nagutuman kayo, di ba, naulanan, sinipon. So, alam niyo yung mga istoryang ganon, pero nagtatawanan pa rin kayo dahil experience nyo yan na nadalampasan nyo and at the same time, nakapag-create kayo ng solid relationship. And patuloy na umuusbong at nag-grow yung pagiging solid nyo as a team. Marami po kasing mga network leader ang hindi po naunawaan ng lubusan itong mutual enjoyment. Sa madaling salita, they are after lang po doon sa kung anong magagawa ng downlines. When it comes to negative side ng mga experiences, pag nakaka-experience na si upline na wala namang nangyayari ito, kahit anong sama ko, hindi natututo. Kahit anong sama ko, hindi pa rin mag-sink in sa kanya. So, it's very easy to give up. But such a time or habang ang downline mo gustong magpasama sa'yo, samahan mo lang, especially kung meron ka naman talagang asset when it comes to financial. Kasi maniwala po kayo sa akin, ngayon hindi man niya nakakapag-create, darating yung oras na mananawa ka sa pay-in yan. Darating yung oras na yung persistent niya dahil nakapagtanim ka sa kanya ng magandang relationship at naging solido yung execution niya sa ginagawa ninyo, believe me guys, positive experience na ang ikukwento niyan sa'yo after 3 months, 6 months from now.
Parang si Ma'am Emily Acerto, 'di ba? Nung una napapakinggan ko sa kanya tuwing, magse-share, napakahirap, negatibo yung husband ko, 'di ba? But this time around, kahit saan sulok na lang may share mapapakinggan kay Coach Melody, may pay-in na naman. And dito lang po sa Kabikulan, 'no, ilang beses po akong pabalik-balik ng Naga, wala pong pay-in 'yan. Yes, ang daming upcoming, pero I think from January, sa team ni Coach Melody, sa team ni Coach Gemma, coach ni Coach Malu Salvino, and for the new teams. But alam niyo po, nitong pagdating po ng April, May, bumulusok po yung mga pay-ins. And hindi na po nanggagaling na ako pa yung nagko-close. Sila-sila na mismo. Mag-PM lang sa akin, Director Jun, may pay-in ako ngayon. Director Jun, may pay-in ako ngayon. Nakakataba po ng puso. Dahil yan po ay sa patuloy nating pagpupursige. Believe me guys, pag ikaw mismo nakikitaan ng mga downline mo na on and off yung hataw mo, patay sindi rin po yung magiging downline po natin. You cannot create a solid relationship or a solid involvement ng grupo mo if kung ikaw mismo or tayo mismo walang nangyayari at hindi consistent yung galawan. Dapat kahit walang katiyakan na magpipayin yan, risk po tayo, no? Dahil sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, lahat positive experiences na lang ang ating pagkikwentuhan. Sample ko lang po si Coach Melody. Itong nagdaang 2 linggo, panay po halos palagi kami nagkaka-chat. Director Jun, thank you. Dahil ngayon may booster na naman. Kanina lang, Director Jun, thank you kasi may on the spot booster na naman from Lipa. So try to imagine kung araw-araw may isang booster ka. Ngayon pa isa-isang booster lang yan. Pero pag na-mindset mo na yan, na every month, dapat mag-add account ng 1 booster, lagi ko pong inuulit-ulit to, what if meron kang 100 member on your left side and 100 members on your right side? Every month nag-add account ng isang booster. Bakit mag-add account? Kasi kumikita eh. Kasi positive. Yung mga experiences na isinishare sa group chat, nabuboost sila doon. Imaginein mo kung yung 50 mag-add account na, yung 50 mahahawa po yan. And absolutely, pag may 100 kang pay-in on your right and may 100 pay-in ka on your left, without recruiting, without sponsoring, yung existing members mo lang, that is 100,000 per month. O, sino po ba yung gusto ng 100,000 per month? Type nga po ng number 6 sa ating chat box. Alam niyo po, tuwing isinishare ko po yan at kinoconceptualize, hindi po siya madaling gawin. Pero kung hindi po natin gagawin na tayo magsisimula, alright, hindi po mangyayari sa downline natin. And ito po yung isa sa mga sample ko again. Si Coach Gemma, si Coach Deborah, yan po yung mga nasisharean po natin. Si Coach Melody. Sorry po doon sa mga hindi ko nababanggit kasi ito lang yung madalas mag-chat sa akin na Director Joe, nasusundan na namin yung mindset na kinikreate mo. And you know guys, our dear LLICians, marami na pong mga network leader ang gumawa niyan na talagang umalagwa yung kanilang income. Duplicated po down the line ng network. Kasi bakit? Si upline, tingnan nyo po kung si upline dito sa mutual enjoyment, hindi lang pwede, yes, kung meron siyang pang 74,997, no? Kung may 15 heads siya, automatically structured siya agad ng 15 heads. Pero what if naka 1 account lang siya? And then kumuha siya ng left and right. So, ibig sabihin, wala na siyang ibang paglalagyan pag-add account niya kay downline. So, ang maganda rito, helping each other. And that's why, pag ito po ay nakascade po natin down the line ng network, pag na-adapt po yung mindsetting na ganyan, everybody's happy. Hindi lang po si upline nang kikita. Kasi bakit? Si downline mismo, nalileft and right na ni upline. Eh syempre kung
kung nasa weak leg ka at hindi pa siya kumikita, pwedeng lagyan ni upline ng left and right. Kasi bakit? Kikita si upline, kikita yung downline. And that's the positive experience na ma-share po natin sa buong organization. Yes, sa ngayon, medyo mahirap siyang intindihin, medyo mahirap siyang i-elaborate, but kung ikaw mismo ginagawa mo na sa sarili mo, napakadali na lang pong ituro sa downline. Alright? Pero pag hindi mo pa ito sinimulan na gawin sa business partner mo sa down the line ng network mo, hindi po mangyayari sa organization mo. And believe me guys, 1 year from now, kung anong kinikita mo ngayon, ganun pa rin. Pero pag na-maximize po natin yung 15 accounts, na i-turn po natin yan ang isang distributor, every month kayang mag-add account, yan yung pagkakataon sa pag-network natin na even natutulog ka lang, end of the month, meron kang 50,000, 100,000, kahit 10,000 na nga lang eh. Diba? 10 left and right mo, nag-add account every month, and that's the relationship or matatawag po natin na mutual enjoyment ng bawat organization ng down the line ng ating network. Alright? Next po is, what do I need to know about others? Ano nga ba yung kailangan kong malaman? Ano ba yung kailangan nating malaman sa ating mga business partner or distributor? About other network leader, about about LLIC distributor. Una po is the fear. Yung takot po na gawin ang negosyo. Ito yung kailangan nating alamin doon sa ating mga business partner. Ano ba yung kinakatakutan nila? What are those fear ng ating mga business partner? Bakit hindi sila makapag-sponsor? Bakit hindi sila makapag-direct? Di ba? So, marami pong consequences yan. Marami pong factor na mga takot doon sa ating mga business partner or even sa atin. Di ba? Minsan takot tayo sa sarili natin dahil baka ma-reject tayo, di ba? So, when they don't understand others, they often react by becoming fearful. Ibig sabihin, kung hindi nila kilala, hindi nila alam yung gagawin or yung ibang tao, ang reaction niyan, takot silang kumausap, takot silang mag-venture na mag-share ng opportunity. And once they start fearing others, no, they rarely try to overcome their fear in order to learn more about them. It becomes vicious cycle. Alam niyo po ba na ang takot, minsan, ito po ay nakakatakot talaga kasi parang adik na adik ka na sa takot. Na yung tipong may gusto kang gawin, pero ayaw mo nang gawin dahil takot ka. Tama? So, sino po nakaka-experience niyan? Type nga po ng number 7 sa ating chat box na yung takot mo, natatakot ka sa pinagkakatakutan mo. Kahit gusto mong gawin yung LLIC, kahit gusto mong mag-prospect, kahit gusto mong mag-present, dahil naunahan ka na ng takot, so parang lagi na lang nasa isip mo na takot ako sumubok dahil baka ako yung magkamali. Meron po ba? Can you please type number 7 sa ating chat box? Yung tipong lagi kang takot sa mga bagay-bagay. Yon, si Ma'am Lani, si Coach Gilbert, si Ma'am Loni. Yon. So parang hanggang sa nagiging parang bisyo na to, di ba? Parang habit ko na to. Takot kasi ako, Director Jun eh. Baka magkamali ako. And alam niyo po yung fear, napakahalaga po natin itong i-overcome. Alright? Ang fear po, that is the face everything in rise. So, ang iba, yung fear, false evidence appearing real. Yan yung other explanation niya. But sa akin, ito yung perception ko sa fear. Face everything in rise. So, harapin mo yung takot mo. At tumayo kang mag-isa, ibandila mo na kaya mo itong gawin, kaya mong i-deliver, kaya mong kunin yung pangarap mo through LLIC. Kasi kung takot ang nararamdaman mo, itong rejection, failure, uncertainty, or success, di ba? So, hindi ka tiyak kung makikita ka rito. Natatakot ka sa baka mag-fail, di ba? Natatakot ka dahil baka ma-reject. These four, no? Rejection, failure, uncertainty, and success, that's part of the business.
Inevitable yan. Kumbaga, hindi po natin yan maiiwasan. Itong mga bagay na to na rejection, failure, uncertainty, and success, yan yung mga hindi po natin maiiwasan. Mangyayari, mapagdadaanan, lahat natin yan. Wag lang po natin gawing vicious na maging cycle na lang ng buhay natin lagi tayong takot. But if alam mo sa sarili mo na ang fear is facing everything in rise, walang negative na fear po na mararamdaman tayo. Rejection, pagdadaanan mo na lang yan. Parang ano po yan, parang sa pagigitara. Habang nagigitara ka, habang sumasakit yung kamay mo, habang pakubal na po yung iyong mga daliri, mas gumagaling ka na sa pagigitara. 'Di ba? Yung failure, habang ikaw ay nag-fail, no, natututunan mo yung mga bagay na mas madaling gawin para makapagpa-pay-in. Yung hindi ka tiyak kung magpa-pay-in or kikita ka, habang ginagawa mo to, nakakapagpa-pay-in ka, nalalaman mo na hindi pala totoo yung haka-haka po, yung fear mo na walang katiyakang may mangyayari sa iyo dito. In end of the day, hindi ka matatak maging successful dahil napagdaanan mong lahat yung mga bagay na hindi ka komportable. Yun lang naman po ang pinaka-importante. Yung malampasan po natin yung mga bagay na hindi ka komportableng ginagawa in your real life. And for your existing in this world, no, sa mundong ibabaw na to, habang tayo nag-exist, di naman po tayo nabuhay na naging career natin is network marketing. Lahat po tayo ay bago nito. And everything is new. Lahat po ng bago, nakakatakot po yan. Lahat ng first time, nakakatakot. Lahat ng hindi ka sanay gawin, nakakatakot. Pansinin nyo po, di ka marunong mag-drive ka ngayon. Di ba, takot kang magpatakbo? Pansinin mo, sanay ka sa probinsya, punta ka ng Manila, bumper to bumper yung mga sasakyan, matatakot kang mag-drive. The same with me, nung una, takot talaga akong mag-drive sa Manila kasi akala ko, mababangga ako yung unahan, mababangga ako sa likod. Pero, mas maganda pa palang mag-drive sa EDSA kisa dito sa province. Kasi sa province, ang mga kasalubong mo, pinakamababa yan, 80, 100, 120 ang takbo. Samantalang sa EDSA, pag traffic, abay ang takbo 20, 30 lang. So mabangga ka man, hindi ka kaagad mamamatay, di ba? So the same po sa network marketing business. Lahat po ng nakapaloob sa sistema, programa, marketing plan, products, bago po sa ating lahat ito. Bago yung presyo, sasabihin natin, mahal yung produkto, yung marketing plan, parang unbelievable na kumita ng milyon, lahat po bago. Pero, pag na-inyo na po tayo dito, kumbaga, naharap na natin lahat ng pasikot-sikot sa ating negosyo, yung success po, napakadali. Uulitin lang po natin yung mga nangyari sa mga network leader na nakapag-deliver ng multiple of millions in their bank account. So ang LLIC po is given na po yung system. Given na rin po yung daily payout po natin. Given na rin po yung management team na sumuporta sa lahat ng partner distributor. Given po ang GUB directors all the time na kailangan nyo, no? Basta hindi po, wala pong kompromiso na nakapangakuan ng GUB directors. Nandyan po yung online and offline. So, ang kailangan na lang po is you. Tanggalin mo yung fear. Isipin mo na this is the face everything and rise. No? Yung rejection, parte ng success. Yung failure, parte ng pagiging successful natin dito sa ating industriya. So, wala pong reason para tayo hindi maging successful, hindi po tayo umusa dito sa ating negosyo. Lahat po ng support nandiyan na, digital marketing, every 7 p.m. na training. So all you have to do is to invite your people, invite your colleagues, invite your relatives, lahat po ng nasa messenger nyo, invite nyo lang po dito sa ating community. Alright? Yon. So malapit na po tayo matapos. What do I need to know about others? Another is self-centeredness. So kailangan din po natin itong malaman at kailangan nating maunawaan ano nga ba yung self-centeredness. Sabi po dito, people are not self-centered on purpose. It's just in the nature of human to think of their own interest first.
Kaya po tayo nasasabihang self-centered dahil normal naman po yun. Na pag ikaw ay nagsisimula pa lang, gusto mo talagang kumita, gusto mo makapag-create ng malaking network. And that's why very precious sa'yo yung mga prospect, especially pag nasusulot ng ibang leader. Di ba? Lalong-lalo na kung nag-uumpugan na po kayo sa isang area. Especially dyan po sa main office po natin. So there's a lot of new leaders na malamang yung kakilala mo kakilala rin ng new leaders. So because human thinking, no, na sarili niya muna yung unahin bago yung ibang tao. Especially pag wala pang masyadong income, of course mahalaga sa kanya yung direct. Mahalaga yung 500, mahalaga yung pairing, mahalaga yung direct selling. So that's why nakikita natin self-centered po tayo. But habang tumatagal po tayo sa ating negosyo, sa ating industriya, sa ating community, at nauunawaan na po natin what is this all about, no? Nawawala na po itong self-centeredness. One way to overcome our natural self-centeredness is to try to see things from other people's perspective. Sa madaling salita, sa una lang tayo parang naging greedy. Pag kumikita na po tayo at naunawaan na po natin yung 80-20 principle, the task and reward, that's the time na makikita mo yung perspektibo ng ibang tao, na-adapt mo na yon at nakikita mo na hindi pala ganun ang pwede kong gawin, ang dapat kong gawin. Bagkos, kailangan ko pala na mag-share din sometimes para hindi ako masabing self-centered. Diba? So dapat ito po yung nakikita natin sa ibang tao. And that's why hindi po natin yung what do I need? Ano ba yung kailangan nating makita, malaman sa ibang tao, sa ibang distributor. Alright? So, very important po ito. And another self-centeredness is important words in human relations. So, tandaan niyo po ito kasi ngayon ko lang din po ito na nalaman at nag-sink in din po sa akin na tama pala. So important words in human relation, no? The least important word is I. So pag nabanggit po natin yung I, minsan, bakit ako na lang lagi? Bakit ako yung laging walang pain? Or bakit ako na lang lagi yung napapansin? Diba? Least important word is I. But if you can manage this word, no? Yung I na word, ang dami pong magagawa. I can create, no? I can manage, I can deliver, I can present. Lahat po ng I na pwede mong i-pertaining para sa'yo, lahat po kaya mong gawin. Alright? And the most important word is we. So from I, we can create, we can manage, we can deliver. So dito na po, teamwork na po yung nangyayari. And this is very important in human relations. Na sa pagkakataon po natin or minsan hindi natin pwedeng sabihin lang na akin to, akin to, akin to. But I can share, I can give, no? I can receive. So part po yan. Pero pag nababanggit mo na lagi yung way tayo, pwede tayong kumita ng malaki dito. Pwede tayong makapag-create ng malaking organization. So, pag nababanggit mo na po yung word na way, nakakapag-create ka na ng magandang relasyon sa mga business partner mo. Yan. Busan tayo ng tubig. Alright. Next is the two most important word is thank you. Minsan po sa buhay natin, minsan di man lang natin mabanggit yung thank you sa ating mga partners, sa ating mga parents, sa ating mga, especially sa ating mga business partner. Yung salitang thank you is napakaano po yan. That's the word na dalawang word lang siya pero ang laki po ng impact niyan sa opposite po natin or sa kaharap or kausap po natin. 'Di ba? Minsan ang daming favor na binigay sa iyo, hindi man lang tayo mag-thank you. So, in human relations, this is very important. And the three most important word is all is forgiven. Lahat naman po ay pwedeng pagpigyan. Lahat po ay pwede nating i-forgive. Sabi nga, receive and forget and forgive. So, mahalaga po ito. And the four most important word is
what is your opinion? Sa negosyo po or in human relation, no? Lagi po nating tandaan, I always remember every Monday sa amin pong core leader meeting with GUB, lagi po pong sinasabi, this is the room or the time for you to ask, to listen, and to give a suggestion or recommendation. Part po yan na what is your opinion sa mga pinag-uusapan. So very important po ito. And the 5 most important word is, you did a good job. So sometimes pag yung, 'di ba, pagka yung mga kabataan, 'di ba? Yung mga anak natin, pagka sinabihan mo you did a good job, tuwang-tuwa, 'di ba? Tayo din po sa mga business partner natin, pag sinabihan po natin yan yung downline natin or even your uplines, so nakakataba po yan ng puso. And very important po yan sa growing community and growing organization na kailangan po nakakaskin po natin, na i-share po natin na if our downlines is creating huge network, sometimes sabihan lang natin na, wow, congrats, you did a good job. And even sa mga boss, di ba, yan yung palubag loob nila doon sa mga laborer nila. You did a good job. So, very important po yan. And last po, no, the 6 most important words is, I want to understand you better. So, dito na po papasok yung about the business, about the family, everything about the relationship na gusto mong i-create para magkaroon kayo ng business harmonious relationship. So I hope and pray na nag-sink in po sa atin itong important words in human relations, kasi minsan itong mga simpleng word na to hindi natin na-execute or hindi natin na-i-share doon sa ating community. And this is very kumbaga, ito ay isa sa mga paraan para natin magawa yung ating task at para po magkaroon ng magandang relasyon po tayo sa ating mga business partner. Alright? Next po is, what do I need to know about others? Failure to appreciate differences. Yon. Bawat po isa sa atin, meron pong differences. And minsan, di po natin na-appreciate, especially yung level po ng pamumuhay between rich and poor. 'Di ba? Ito, rich ito, na-invite ng poor distributor. Syempre, ito yung may pera, ito wala pa masyadong income, si medyo hindi pa nakakaluwag-luwag. Yung hindi ma-appreciate nitong nasa top na ng status ng pamumuhay, itong nasa mababa pa. 'Di ba? Di siya ma-appreciate yung differences nila. Pero dahil naging part siya ng community, dumarating po sa punto na nag-iibang landas po silang pareho. Kasi hindi na magkaunawan, hindi na mag-job yung kanilang mindset. Alright? But kung alam mo na yung training na to, na failure to appreciate differences, no? Sabi po dito, the next logical step after leaving behind self-centeredness is learning to recognize and respect everyone else's unique qualities. Hindi po pinag-uusapan kung mayaman ka, mapera ka na, or wala ka pang pera, but the unique qualities of everyone. Instead of trying cast others into your image, learn to appreciate their differences. So, pag sinabi po natin, ito po yung parang, alam niyo po, sa self-centeredness, parang ganito po yon. Halimbawa, di ba yung dalawang bata, naglalaro, tapos, pag naglalaro sila, pag napili ng isang bata yung naturally, mag-choose talaga siya ng magandang laruan. Pag napili niya yun, hindi niya ibibigay doon sa isang bata. Paano kung pareho yung nagusto niyang laruan? Di ba? And the end, nag-aaway, nag-iiyakan. Pero ito yung maganda doon. Kahit nag-away man yan sa laruan, konting explanation lang, haplos ng magulang, pansinin mo, right after that, maglalaro na naman yung dalawang bata. Pero sa atin po kasi, mahirap sa network marketing na pag hindi po natin na-appreciate yung differences ng bawat isa, di ba? Pangit, maganda, maganda, pangit, gwapo, pangit, di ba?
bad attitude, good attitude. So that's differences ng bawat distributor. Paano kung hindi tayo marunong classify, hindi natin nakikita yung failure to appreciate differences ng bawat distributor natin. So, being an upline, tayo po yung nakaka-oversee, overlook ng ating mga business partner. Pero what if ikaw palang upline yung may problem? So, hindi mo ma-appreciate yung differences ng mga downlines mo or yung downlines mo, hindi ka ma-appreciate. So, it's about situation, upline and downline. So, that's why, kaya po kailangan po natin na ano nga ba yung need na malaman ko about others. And this is very crucial kasi pag hindi po natin to nabigyan ng pagkakataon na mapag-usapan yung ma-appreciate natin yung differences ng bawat isa, may malalaglag at malalaglag sa organization mo. Kasi hindi magiging equal yung treatment mo sa down the line ng yung network. Alright? Yan. Another one is failure to acknowledge similarities. Another po ito. Isa rin po ito. We all have emotional reaction to what happening around us. Diba? Especially sa mga kababaihan. Yung emotional reaction about the similarities, failure acknowledge about similarities. Dito po nagkakaroon ng inggitan, dito po nagkakaroon ng tampuhan, dito po nagkakaroon ng inisan, di ba? And think what your emotion would be if you were in the same position at the person you're interacting with. Isipin mo na kung ayaw rin ng kausap mo yung similarities nyo at lagi mo parang dinidiin. So, it's very difficult to the person you are interacting with. That's why ngayong alam na natin to, yung failure to acknowledge similarities, halimbawa, matampuhin yung downline mo, pareho kayong matampuhin, similar kayo doon. So bilang an upline, ikaw yung mag-a-adjust. Alright? So if you are learning, can you please type number 3 sa ating chat box kung may natututunan po tayo? Kasi parang ako lang yon, si Coach Melody. Thank you, thank you. Ayan, thank you, Miss L. Jane. Ayan, Ma'am Arwin, Sir Gilbert. Alright, yan. So, kailangan po natin tong malaman, and if your first time na matutunan to, kasi alam niyo po, for the past 11 years, ito yung pinakamahirap sa lahat, yung coaching and mentoring session. Technically po, yung duplication, madali na lang po yan eh. Paikutin mo lang yan sa 5 basic skills, kaya nang makapag-create yan ng network. Pero in depth na alamin natin, ano pa yung mga kailangan natin gawin. Sometimes, kahit alam na po natin yung 5 basic skills, the prospecting, invitation, presentation, closing, and follow-up, dito po sumasablay ang karamihan. From the similarities, and at the same time, ito po yung kadalasan na nagkakaroon ng after 2 weeks, 1 month, 3 months, naghihiwalay na lang na si upline downline. Kasi hindi na magkaunawaan eh. Alright? So everybody wants to become somebody. Paano kung ang similarity kayo dyan, nag-iiringan kayo sa success? So, always remember na everybody in your team want to become somebody. Yung tipong from normal person, gusto niyang maging abnormal yung income niya. From ordinary person, gusto niyang maging extraordinary kasi gusto niyang maranasan na magawa yung mga hindi nagagawa ng ordinaryong tao. Diba? Nobody cares how much you know until he knows how much you care. So, kung hindi natin alam i-acknowledge yung mga similarities na to, yung pala, diba? Nobody cares how much you know until he knows how much you care. Hindi mo napapansin na kailangan pala ng attention. Kailangan pala nung kausapin mo siya the way na gusto niya, na malaman niya na nag-care ka sa kanya bilang business partner. So mahalaga din po 'yon. All right? Everybody needs somebody. Parang kanta to Everybody needs somebody. Lahat po tayo, kailangan po natin ng somebody to tell, somebody to learn, somebody to lean on, di ba? Somebody to talk about. Lahat po tayo, kailangan po natin ito.
And if we don't know yet, failure to acknowledge similarities in our organization, talaga pong sasablay, talagang panghihinaan ka ng loob. And end of the day, di ka na nakapag-create ng network, wala ka pang na-build na organization, mapapansin mo na lang, mag-isa ka na lang na humahataw sa tipo. Alright? Everybody can be somebody when somebody understand and believes her. So, in your network, in your entire organization, marami po dyan mag-create ng malaking resulta. Kung naunawaan lang po natin and pinaniniwalaan po natin sila. Okay? Alright. So, next is, how can I encourage others? Alright. I think mga some slides lang po ito. So, paano nga ba tayo mag-encourage ng ibang tao? Simple lang po. Believing in people before they have proved themselves is the key to motivating people to reach their potential. So, madaling salita, yung pinaniniwalaan natin yung mga tao na bago i-prove sa kanilang sarili, ito po ay key para ma-motivate natin yung mga taong nasa paligid natin para makita nila na kaya nating i-develop yung kanilang potential or kaya nilang ma-reach yung kanilang potential. Kasi always remember, each and every one of us, there is always undiscovered potential na kailangan po nating discoveryhin yan at ilabas. But paano natin i-encourage yung ibang tao sa organization natin or even in our community if hindi natin kayang i-motivate yung sarili natin? If hindi natin kayang i-reach out yung undiscovered potential na meron tayo. And that's very important kung paano natin i-encourage yung ibang tao na manggagaling po based on our motivation. Alright? So kailangan paniwalaan mo ang sarili mo and paniwalaan yung mga taong nakapaligid sa'yo na there's a potential para makapagbigay at makapag-create ng malaking organization. Okay? And at the same time, to be an encourager, no? Kasi encouragement, di ba? So encourager. You need to believe the best in people to have faith in them. Kailangan mong paniwalaan. You need to believe na yung best ng bawat tao under your organization or under your prospect, kasi kung wala ka pa talagang team so paniwalaan mo na pag kinausap mo, magpipain sila. May faith ka na may faith ka sa kanila na pag nag-join sila, kaya mo silang akayin para patungo doon sa tagumpay na gusto nilang marating din. 'Di ba? So, ano po 'yan? Believe in them before they succeed. Paniwalaan mo muna sila bago sila maging successful. Na kaya nilang gawin, kaya nilang mag-deliver, kaya nilang i-share ang opportunity na meron si LLIC. Next is emphasize their strengths. So kailangan mong iparamdam, kailangan mong himayin sa kanila yung strength nila, saan ba sila magaling. 'Di ba? Kasi tayo po yung nakikita. Minsan kasi, tayo mismo, hindi natin pinaniniwalaan or hindi natin nakikita yung kagalingan natin. Pero yung ibang tao, nakikita yan, na-appreciate yan. And that's why, if you are the upline, you need to emphasize their strengths. Kailangan mong emphasize yung strength nila. I remember po when we are in Dipolog City with Coach Adele, with Coach Connie, Coach Ina. So na-open up ko sa kanila. I think sabi ko Cebu City is we need an hub. So, na-share ko kay Coach Connie. And sobrang na-amaze ako dahil na-execute. So, na-emphasize ko sa kanya yung strength ng hub, na-emphasize ko sa kanya na ano yung magagawa ng 3, 4, 5 person comparing sa 1 person. 'Di ba? So, kung ma-emphasize mo sa kanila yung strength nila, mas mabilis nilang ma-execute yung tamang programa, tamang galawan. Okay? So ganyan po dapat natin alam i-encourage yung ibang tao, ibang member, ibang part ng organization natin. List their past successes. So kailangan mong ipaunawa sa kanila, nangyari na to sa iyo.
Nagawa mo na to, even hindi sa network marketing business. Sa traditional business mo, nagawa mo na to. The same lang. Ang maganda nga rito, kasi bakit? Pag nakakuha ka ng mga taong magtatrabaho at tutupad sa kanilang mga pangarap, even you are sleeping, kikita ka pa rin. Kasi na-leverage yung time, effort, money, and your resources. Alright? So, ilist mo yan sa kanila, yung mga past successes nila. Sa academics man yan, sa schools man yan, sa trabaho man yan, sa business man yan, and then after mong ma-emphasize yan sa kanila, or malist mo sa kanila, it turn mo into network marketing business. Alright? Next is visualize their future success. Lagi mong isample yung mga taong nagkaroon ng resulta sa ating community. Kailangan ipa-visualize mo sa kanila. Try to imagine ito si distributor na ganito in just a matter of 3 months, kumita ng 100,000, 300,000, 500,000. Try to imagine, ipa-visualize mo yung future success nila dito. Lalong-lalo na yung mga eager talaga, yung mga first timer, yung mga baguhan na hindi pa talaga alam masyado ang networking business. Kumbaga, insert mo pa lang sa kanila yung mga wisdom na yan, madali pong ipavisualize sa kanila yung future success. Alright? And last, expect a new level of living. So kung hindi po ngayon, ano lang siya, nagko-commute, no? Ipa-expect mo na sa kanya yung next level of life na nagda-drive ng brand new car. Kung ngayon nagre-renta siya, ipa-expect mo na sa kanila yung new level of life na nahihiga sa malambot na kama, walang binabayarang monthly, fully paid yung kanilang house and lot. Ipa-expect mo sa mga new level of life nila na nagta-travel with their families, no? Nagta-travel with their uplines, when our founder, the management team, nagbi-beach, no? Nag-uusap, yun ipa-expect mo sa kanila. And that's how you can encourage others, and that's how you can encourage your people, downlines under your organization. All right? And of course, no? How can I connect with people? All right. So always remember, the heart comes before the head. 'Di ba? Kaya nga yung mindset, 'di ba? Ano mang dinidikta ng puso natin, yan yung ididesisyon ng ating utak. 'Di ba? Minsan, kahit gusto ng magulang natin, even yung mga, di ba, ni Reto, gusto ng magulang natin para sa atin yung itong personality ganito. Pero ikaw, iba yung tinitibok ng puso mo sa idinidikta ng isip mo. Minsan sa trabaho, ginagawa mo lang dahil yun yung nararapat. Pero yung nararamdaman mo, wala doon sa ginagawa mo. Ganun din po yon. Always remember na heart comes before the head. So, sa madaling salita, pag tayo po ay magko-connect sa bawat distributor, connect with people one at the time. Hindi po natin kakayanin na, let's say for example, ngayong araw nasa Manila ka, sa susunod na araw nasa Cebu ka, sa susunod na araw nasa Mindanao ka, hindi po kakayanin ng katawan lupa mo yan. So, connect with people one at the time. Pag na-build mo na, build ka ulit ng panibago. Pag na-build mo na, kaya nang iwanan, build ng panibago. And that's why, no, sa survey, ito po sa survey, when connecting people, a survey of 100 self-made millionaires showed only one common denominator. These highly successful men and women could only see the good in people. So lahat po ng mga successful people, hindi po yan nag-entertain ng mga negative thoughts, negative impact. Yung lahat po ng negativity, hindi po nila pinapansin yan. That's why pansinin po yung mga mayayaman, di ba? Pag negative ang pinag-uusapan, allergy sila. Pero pag negosyo, million-million pinag-usapan, naku, very positive sila. So they are only see the good in people. Tinitingnan lang nila, ano ba yung maganda sa tao na to para maging business partner ko? So dapat tayo as a network leader, ganun din po tayo mag-treat ng mga taong nasa paligid natin. What is the good quality of this person para mag-connect ako sa kanya? What can I get and what can I help them? So, connect with people one at a time. Sa isang linggo, that's why
lagi po natin sinasabi sa prospecting, no? Expose yourself at least 2 to 3 person every day para manageable po natin siya. Alright? So sayang lang po sa mga hindi naka-attend ng training natin sa gabing ito. Dahil very important po itong ating module, the relationship with your business partner. Alright? And connect with people. The greatest good you can do for another is not just to share your riches, but to reveal to him his own. Pakita mo sa kanila. Hindi mo lang pinapakita na ito na yung resulta mo. But rather, pakita mo sa kanila na you can do it. No? Magagawa rin. If you are appreciate others, encourage them and help them reach their potential, they will connect with you. So pag ang mga taong nasa paligid mo na-appreciate mo na sila, na-encourage mo na sila, na matutulungan mo silang i-develop ang kanilang potential para ma-hit din nila yung kung anong resulta na meron ka ngayon. Especially for the top earners na mga nandirito sa ating Zoom room. So gamitin nyo po yung edge na yan para matap nyo yung inyong mga downlines na mailabas nila yung potential nila. Kasi marami pong sleeping dragon under your organization, under our team, na hindi inilalabas yung kanilang full potential. So pag nakita nila po yan, sila na mismo yung kukonekta sa iyo. Parang ganito, sample ko lang po yung sarili ko. I'm not saying na magaling, sobrang magaling ako. Pero marami po yung nag-PM sa akin, Director June, paano mo ba ginagawa? Paano ba yung mindset na ginawa mo sa isang tao na to? Bakit nakapag-deliver siya ng ganun? So, ibig sabihin, gusto na nilang ilabas yung kanilang potential, and pag nag-connect na yan sa'yo, wag mo nang patagalin. Sunggaban mo na. I-mindset mo na. Kasi ready na silang gawin, i-reach ang kanilang mga potential. Alright? So, ayan po. In LLIC, no? Kay LLIC, if you want to earn big, kailangan, no? Pag mas marami ang account mo, mas mabilis ang chance maging malaki ang income mo. So, our mindset is create your 15 heads, 15 booster. Booster lang po muna. Kasi, yan po yung mas madali mag-add account. Later on, pag kumikita ka ng 100,000, 200,000, half a million, or even a million, that's the time. Decide ka naman on the next wave ng mindsetting mo. Lahat upgrade to basic. So, anong mangyayari pag nag-upgrade na niya sa basic? 15 heads na basic. So, kung may 100 ka on your left, 100 ka on the right, every month nag-upgrade ng kanilang mga 15 booster account, meron kang 270,000 per month na malinaw. Crystal clear po yan. Alright? So, again, open pa po yung 1.2 million. If you have some prospect na pwede natin kausapin, nandito po ang buong GUB directors. One chat lang po, set na an appointment para makausap po natin. Connecting with people in our industry is very crucial pag hindi po tayo knowledgeable. So kailangan lang po natin gawin, matutunan ang mga simpleng bagay para matungtun po natin po ang bawat pagkakataon at bawat paggalaw po natin. So once again, sabi po ni John Paul Getty or ni John D. Rockefeller, if I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own effort. So tayo po ay nasa leverage system. Kung tayo po ay kumikita ngayon ng 100,000 with our own efforts, wag po tayong kakampante kasi hindi po natin hawak yung buhay natin na laging physical fit. Pero kung meron kang 100 tao nagtatrabaho para sa iyo, magkasakit man dyan yung 50, may 50 pang matitira para ma-fulfill yung mga pangarap mo. Alright? So once again, to God be all the glory. Director June Pareha, all the way from Sorsogon City, I hope na marami po tayong natutunan sa ating training sa gabing ito. No? So medyo nasagad, medyo napasarap yung ating explanation and sharing sa gabing ito. So to God be all the glory. With that, back to you, Coach Melody. Ayan, so heart naman po natin. Grabe, grabe sa grabe.